Mga tol, magandang gabi po. Kumusta po kayong lahat? Panibagong vlog, panibagong eksplorasyon na naman po ang ating pong gagawin sa gabing ito. Ako nga po pala si Beams Ghost TV, muli po tayong nagbabalik. At sa vlog po na ito ay pupuntahan po natin ang kaibigan po natin naman na kapre na si kaibigan Ramon. Dahil meron po siyang bagong nilipatan na bahay, kukumustahin po natin siya mga tol. At syempre, meron po tayong dala sa kanya. Ayan po mga tol, nagdala po ako ng alak dahil si kaibigang Ramon po ay mahilig po uminom ng alak at yan po ang gustong gusto niya at paborito niya. At mas malakas po siya iminom sa ating pong kaibigan na kaibigang kapring si David. Kaya po si kaibigang Ramon ay dinalan po natin ng 2 galon na tubig na puno po ng laman. Pero ang main purpose po natin dito mga tol sa ating pong pagpunta ay aalamin po natin kay kaibigan pong kapre kung alam po niya ang kinaroroonan ngayon ng ating pong kaibigan na duwende na si kaibigan Jan. Dahil si kaibigan Jan po na kaibigan po natin duwendeng puti ay nawawala po. At mula po nung nasira po ang punso niya ay hindi na po natin siya nakausap at hindi na po natin siya nakita. Kaya sana po mga tol ay samahan niyo po ako hanggang sa dulo ng bidyong ito. Hindi na po natin patatagalin ang bidyong ito. Let's go. Mga tol, nandito na po tayo at konting lakad na lang po ay makakarating na po tayo dito po sa may tinitirahan po na bago po ng ating pong kaibigan na kapre na si kaibigan Ramon. Matagal-tagal din po natin siyang hindi napuntahan mga tol. Sana po ay makausap po natin siya dito. Eto na po tayo mga tol. Sa wakas po ay nakarating po tayo sa nilipatan pong bahay ng ating pong kauna-unahan na kaibigan na kapre na si kaibigan kapring Ramon. At kung inyo pong matatandaan, siya po yung kauna-unahan na naging kaibigan natin na kapre. At malakas po siyang iminom ng tubig. Dahil 2 galon po na tubig ay sinasaglit lang po niyang ubusin. At ito po ang alak po na kanyang paborito. Ngayon mga tol ay kakausapin po natin siya. Kapring Ramon, ako po si Beams Ghost TV. Natatandaan mo pa ba ako? At kung nandiyan ka ngayon sa iyong bahay, ay pwede ba na ikaw ay makipag-usap sa akin? Ayan po mga tol, nagsalita po si Kapring Ramon. Maraming salamat po Kapring Ramon dahil nagsalita ka na po at narinig ko po ang iyong boses. Kumusta ka na po sa iyong bagong nilipatan na bahay na ito? Ang sabi po niya ay mas maayos daw po kaysa sa dati. Pasyensya ka na po Kapring Ramon. Nalaman ko na lamang po na huli na. Nawala ka na po pala sa dati mong tirahan sa gilid po ng sapa. Hindi ko po alam na lumipat ka na po pala na medyo ilang buwan na rin na nakatira ka dito. Ang sabi po niya mga tol ay alam naman daw po niya na ang mga taong kagaya ko ay mga abala sa mga pagtatrabaho. Kaya daw po nauunawaan niya daw po ito. Yun po ang sabi niya. Maraming salamat po Kapring Ramon at nauunawaan mo po ako. At ngayon ay may dala po ako na munting handog sa'yo na inumin po at alak po na nakakalasing. Ang sabi po niya mga tol ay salamat daw po dahil nag-abala pa daw po ako para sa kanya. Eto po Kapring Ramon, ilalagay ko na lamang po ba dito sa tabi po ng iyong puno? Ang sabi po niya mga tol ay dito na lang daw po muna. Yun po ang sabi niya. Okay, kaibigan Ramon, meron nga po pala akong gustong alamin sa iyo. Ito po ay napakahalaga dahil ito po ay tungkol po sa aking pong duwending kaibigan. Mula po kasi nung pumunta ako nung nakaraan araw sa kanilang punso ay hindi ko na po siya nakita at nakausap. At sira-sira po ang kanyang punso. Pwede ko po bang malaman, kaibigan Ramon, kung asan po ngayon ang aking pong kaibigan na duwende? Ang sabi po niya sa akin mga tol ay maghintay daw po ako sandali kung gusto ko daw pong malaman dahil aalamin daw po niya gamit daw po ang kanyang kakayahan. Yun po ang sabi niya. Maraming salamat po Kapring Ramon dahil binigyan mo po ako ng pagkakataon na alamin po o malaman kung asan po ang aking kaibigan na duwende. Napakabait po mga tol ni kaibigan Ramon. Aalamin lang daw po niya kung nasan daw po ang aking kaibigan na duwende. Kaibigan Ramon, pwede ko na po bang malaman? Ang sabi po niya sa akin ay wag daw pong sasakit ang loob ko kapag daw po nalaman ko ang katotohanan. Yun po ang sabi niya. Ano po ba ang katotohanan, kaibigan ko pong Ramon? Hala, sabi na nga ba
Ang sabi po ni kaibigan Ramon, na kaibigan po natin na kapre, si kaibigan Jan daw po ay nasa masamang kalagayan. Ano pong ibig mong sabihin, kaibigan ko pong Ramon, na kaibigan kong kapre? Ang sabi po ni kaibigan kapring Ramon ay nasa ilalim daw po siya ng itim na mahika. Pwede po ba na ipaliwanag mo po sa akin kung ano po ang tunay na nangyari sa kanya? Sabi na nga ba, ang sabi po ni kapring Ramon, mga tol, si kaibigan Jan daw po ay dinukot daw po ng mga duwending itim. At ito daw po ay niregalo daw po. Pero sino naman po ang pinagregaluhan niya at paano pong regalo ang ibig mong sabihin? Ang sabi po niya, mga tol, si kaibigan Jan daw po ay niregalo daw po ng duwending itim. Sa kaibigan daw po ng duwending itim na mangkukulam, yun po ang sabi niya. At ito daw po ay ginamitan ng mahika at ikinulong daw po sa bote. Pero bakit po nila ginawa ito kay kaibigan Jan? Ano naman pong dahilan? Sabi na nga ba, dahil daw po sa inggit, yun po ang sabi niya. Tama po kayo kaibigan kong kapre, sabi din po ni Dampi ay dahil daw po sa inggit. Pero pwede po bang malaman kung ano pong klaseng inggit ang nangyari? Bakit po nila dinukot si kaibigan Jan at sinira po nila ang kanyang punso? Kaya po pala, masyado pala silang sakim. Mga tol, ang sabi po ni kaibigan pong kapre na si kaibigan Ramon, ang gusto daw po ng duwending itim ay mapunta sa kaibigan niyang mangkukulam. Ang kayamanan daw po na ibibigay daw po sa akin ni kaibigan Jan dahil alam daw po ito o nalaman daw po ito ng mga duwending itim. At kaya daw po nila dinukot si kaibigan Jan dahil pinipilit daw po nila na alamin po kung saan nakabaon ang kayamanan na ito at para ibigay po sa kaibigan nila mangkukulam para lumawak pa po ang impluensya ng mangkukulam na ito. Yun po ang sabi niya. Masyado pala talaga silang masasama. Pinapahirapan pala nila ngayon si kaibigan Jan at pinipilit nila na alamin kung saan nakabaon ng kayamanan na ito. Kapre, sana po ay tulungan mo po ako na mahanap po si kaibigan Jan. Ayan po mga tol, ang sabi po ni Kapre, anong klaseng tulong daw po ba ang gusto ko? Kahit po kaibigan Kapre, ay gabayan mo lamang po ako sa pagpunta po upang matuntong ko po ang daan na kinaroroonan ni kaibigan Jan. Pwede po ba yon? Ang sabi po ni Kapre ay lubha daw pong delikado dahil ang mangkukulam daw po na kaibigan ng duwending itim ay tinutulungan daw po siya ng duwending itim at mayroon din daw po na mga kaibigan ito na mga masasama. Yun po ang sabi niya. Meron din po ba sila na mga birtud po kagaya po ng mga aswang? Ang sabi po ni kaibigang Kapre, mga tol, ay hindi daw po sila nalalayo sa mga tao daw po na pinaghaharian ng Diablo. Yun po ang sabi niya. Kaya daw po sila naging masama at naging magkaibigan daw po ang duwending itim at yung mangkukulam daw po na niregaluhan ng duwending itim ng kaibigang kong duwende. Yun po ang sabi niya. Pero paano po ba na niregalo ng duwende po na itim ang kaibigan ko pong duwende sa mangkukulam? Ayun, yun pala, malinaw na sa akin ang lahat. Ang sabi po niya mga tol, ay matapos daw po na maikulong daw po sa bote, gamit daw po ang itim na mahika, ang kaibigan ko pong duwende, ay binigay daw po nito sa mangkukulam. At pinapahirapan daw po si kaibigan Jan para daw po umamin na at sabihin daw po ang kinaroroonan ng kayamanan. Yun po ang sabi ng kaibigan ko pong Kapre. Maraming salamat, napakahalaga ng nalaman ko sa iyo kaibigan kong Kapre. At pwede mo ba sa akin ituro kung nasan sila ngayon para mailigtas ko si kaibigan Jan? Okay po, ang sabi po ni kaibigan ko pong Kapre ay tuturo daw po niya sa akin kung paano mahahanap si kaibigan Jan at matatagpuan. Yung po ang sabi niya. Okay po Kapre, maraming salamat po. Oo daw po mga tol. Kapre, sa tagal po na panahon na hindi po ako nakapunta sa'yo, pwede po ba na masilayan po ulit kita sa pagkakataon na ito? Salamat po! Ang sabi po mga tol ng ating pong kaibigan na kapring si kaibigan Ramon, bago daw po siya kumain,
ay sige daw po magpapakita siya sa akin. Pero paano? Ang sabi po niya sa akin mga tol ay imikot daw po ako sa kabilang puno at makikita ko na daw po siya doon. Yun po ang sabi niya. Paano pong imikot? Doon daw po ako sa kabila. Yun po ang sabi niya. Sige po, kaibigang kapre, maraming salamat po. Pupunta na po ako. Dito tayo mga tol para makita natin si kaibigang kapre. Ayun siya mga tol. Kaibigang kapre, ikaw na ba yan? Oo daw po, sabi po niya. Pero parang nagbago ang itsura mo. Parang masyado ka naging balbon. Ang sabi po niya mga tol ay matagal-tagal daw po kaming hindi nagkita. Kaya daw po nagbago ang kanyang itsura. Yun po ang sabi niya. Parang may naririnig akong mga lagabog dito sa kabila mga tol, no? Ayan po mga tol, kung makikita nyo po ang ating pong kaibigan na kapre. Napakabalbon po niya. Kaibigang kapre, maraming salamat po at nagpakita ka. Ang sabi po niya mga tol ay wag ko daw po siyang tapatan ng ilaw dahil nasisilaw daw po siya. Pasyensya ka na po kaibigan kong kapre. Sige po, babalik na po ako sa kabila. Ayan po mga tol, no? Nagpakita po siya. Salamat po talaga. So mga tol, babalik po tayo dito sa kabila. Dahil nasisilaw po si kaibigang kapre, ayaw daw po niya na nasisilaw po dahil masyado daw po malakas ang ating pong flashlight. Yung po ang sabi niya. Kapre, maraming salamat po sa mga binigay mo po sa akin na impormasyon at malaking tulong po talaga sa akin to sa paghanap po sa aking pong kaibigan na duwende at gagabayan mo po ako sa aking pong pagpunta doon. Ang sabi po niya ay maliit na bagay lang daw po yun. Ganun daw po talaga ang magkaibigan. Yung po ang sabi niya. Kapre, pupunta po muna ako kay kaibigan pong Dampi sa akin pong isa po na kaibigan na duwendeng pula. At kakausapin ko rin po siya at hihingi po ako ng tulong sa kanya. Kung ano po ang pwede niya pong maitulong sa akin sa pagtahak po sa misyon na ito. At para po maging matagumpay ang gagawin ko pong misyon. Ang sabi po ni Kapre, mag-iingat daw po ako sa mga gagawin kong misyon. At dahil alam naman daw po niya na sigurado daw pong mapapalaban ako sa pagbawi sa aking kaibigan na duwende. Yun po ang sabi ni Kapre. Maraming salamat po kaibigang Kapre sa pagmamalasakit, pag-aalala mo po sa akin. So ayan po mga tol, ngayon po ay malinaw na po ang lahat sa atin na si kaibigan dyan po pala ay ikinulong po sa bote. Gamit po ang mahikang itim para po irigalo po ng duwending itim sa kaibigan po ng duwending itim na mangkukulam. Kaya po si kaibigan dyan ngayon ay nandoon at nanganganib po si kaibigan dyan at pinipilit po na mangkukulam na alamin kung saan po nakabaon ang kayamanan po na ibibigay po dapat sa atin ng ating pong kaibigan na duwende. At napakasakit po sa akin mga tol, no, na ganun po ang nangyari kay kaibigan dyan. At sisikapin po natin na tulungan po siya at alam ko naman po na sigurado po na hindi po basta-basta ito. Kaya po pupunta po tayo kay kaibigan Dampi na kaibigan po natin na duwende para magpatulong din po sa kanya at kakausapin din po natin ang ating pong kaibigan na ermitanyo. Lahat po ay gagawin natin, mabawi lang po natin si kaibigan dyan dahil napakabait po niya sa atin mga tol. Mga tol, sana po ay samahan niyo po ako sa mga susunod po na kabanata ng ating pong buhay sa mundo ng kababalaghan na ito at sisikapin po natin ang lahat para makatulong po kay kaibigan dyan. Alam ko naman po na nalulungkot din po kayo sa nangyari sa kanya. At sana po mga tol, no, ay bigyan nyo po ng like ang video ito bilang suporta po sa ating YouTube channel at pakishare na rin po mga tol. Maraming salamat po. Beams Ghost TV, peace out.